Hello po. Good morning. Today is 8:56 AM. May 18, 2024. Ako po yung naiinis. It's because Sir Arner naman, please help me to investigate or tulungan niyo po ako kung ano pong dapat para dito sa agency nito. Ipapakita ko po sa inyo, hindi po talaga maganda. Ito po. Yan po. Eljoda Global Manpower Corporation. Hinanap ko po. Kagigising ko lang po. Ito po yung hinanap ko talaga. Ayan po. Eljoda Global Manpower Corporation. Yan po. Yung ano nila sa amin. Ayan po. Ako po yan. Yan po. Ako po yan. Yan po. Ngayon po, bakit po hindi pa po canceled muna or hindi po still ongoing pa po yung papunta nila, yung mga application, June 2023? Ongoing po. Yan po. Pakiingatan po yan. June 25, 2023. Yan po, sorry po ha. Kasi nasa Eljoda po kayo. Yan po yung tinatawag ko na si Alea. Ayan po yung mataba. Siya po yung binayaran ko ng 300 sa OWA certification na yung yellow. Hindi na po ako humingi ng ano, tawag ng resibo. Yan po. Yan po. Yung si Alea. Ano rin? Alea. Yung mahaba ang buhok na payat at yung mataba. Yan po yung talagang humingi ng 300 para sa pag tawag yun? GSIS ba yun? Or pag-ibig? Ano ba yun? Yun po. Ginagamit po nila ang Panginoon. Yan po. Hindi po laro ang buhay. Yan po. Hanggang anong-ano po sila. October 2023. Hanggang sa first po. Tingnan nyo na lang po. Hanggang yan po. Sino po to?
Sir Arnel Ignacio, nandito pa po siya. Yan po. Sir Arnel Ignacio, nakapunta po ako. OFW po ako. Nakapunta po ako ng Jeddah. Nakadaan po ako kami ng Jeddah. Wala po akong tinatawag na visa sa aking passport. Ang sabi nila, yung visa ay nasa papel lamang po. Kami po ay nag-a-agree, ngunit should be attached in the passport also. Ano po ba ang tinatawag na visa sa ating Filipino? Saan po ba nakalagay ang visa? Sa papel po ba o sa passport? With passport and paper, legal. It's because naka-attach po yung visa. Ngayon po, nakadaan na din po ako Jeddah Airport, Saudi Airport, Riyadh Airport. Nakapagtrabaho po ako ng Al-Fayha, Al-Nasim, at inassign po ako ulit for the second employer sa Buraida 2. Ayaw ko po ng trato nila sa akin at ayaw ko po yung trato ng Al-Fayha sa akin. Ginagawa po akong unprofessional. Inaaway po ako doon sa Al-Fayha. Hindi po ako nang aaway pag wala pong rason. As a professional po, kailangan ko pong ipagtanggol kung ano ang rights bilang isang professional at holder po ng isang PRC license. Bakit pa po still operating or still ongoing po ang kanilang hiring until now po? 2023 ko na po yung reklamo sa kanila. Bakit po? Sir Arnel Ignacio, tulungan nyo naman po ako na makuha yung rights ko bilang isang OFW. Huwag po nating i-depend sa dole. Salamat po.